Ilang residente sa Bayambang, Pangasinan hindi raw makatulog sa gabi dahil sa may kumakatok sa mga kabahayan tuwing madaling araw. Nakatutok, Claire Lacanilaw. Ano ang iyong gagawin sakaling may kumatok sa iyong bahay? Alas 3 ng madaling araw. Sa bayan ng Bayambang, Pangasinan, nagdulot ng takot sa ilang residente sa Barangay Manambong Sur ang pagkatok sa pintuan at bintana sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw. Ang 49 anyos na si Maria, hindi niya tunay na pangalan, hindi na raw nakakatulog ng maayos dahil sa insidente. Dakong alas 3 ng madaling araw, binulabog ng malakas na pagkatok sa pinto ang kanyang pamilya. Kaya nabigla po ako. Kala ko anak ko, ginising ko yung anak ko na grade 4 para tignan. Pero hindi siya tumayo agad, ma'am. Nung lumabas siya, tapos binuksan niya, sabi niya walang tao. Bilang pag-iingat, naglagay na sila ng karagdagang lock sa kani-kanilang mga pinto. Takot din ang naramdaman ng 73 anyos na si Rodolfo nang magising sa malakas na katok sa pinto, dakong alas 3 ng madaling araw. Agad daw siyang bumangon upang pakiramdaman kung sino ang kumatok. Natakot nga ho. Dahil baka may masamang intensyon, buksan na yung pinto. Mayroon nang nangyari dyan sa kabilang barangay na kung ano-ano raw ang ginagawa nila, may nanakawan daw. Kaya ganun, natatakot kami. Sa investigasyon ng otoridad, isang residente mula sa Karatig Bayan na may sakit umano sa pag-iisip ang nasa likod ng insidente. Kumalat ang insidente sa social media, kaya nagdulot ng takot sa mga residente. Then this person po posted this one po sa kanilang Facebook page or sa kanilang social media platform po. Then may iba pong mga kabataan na sumakay doon sa or nag-ride on doon po sa kwento na yon. Pinaigting ang police visibility sa mga barangay. Nananawagan din ng LGU sa publiko na huwag magpakalat ng maling impormasyon sa social media. We will ensure that we will implement the law. Inaayos na po namin yung iba na mga nagpo-post at nagpapakalat po ng kung ano-ano mga photos. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.